Totoo ba na tinanggil yung Senate presidency kay Senator Loren? You have that information? I heard that. I was told. Palit liderato na nga ba ang Senado? Maugong po kasi ngayon ang balitang papalitan ni Senator Loren Legarda itong si Tuta Soto ng One Ball University. Kasi kamakailan, di ba, maugong din na babae ang papalit sa pagka-Senate President kay Tuta Soto. Iyak na naman ang mga animal. Pero ang gusto ko kasing maging papalit sa na Senate President ay galing po sa Team Duterte. Yan ang gusto ko. Kasi itong si Loren Legarda, alam naman natin yan, dumidikit yan sa Team Bangag yan Hindi man yan pro-Duterte, anti-Duterte man itong si Loren Legarda. Kahit yung kanyang anak na si Leandro Leviste, talagang tatapa ngayon Kaya wala. Parang gusto ko rin si Senator Alan Peter Cayetano. O si Marcolita na lang gawin nating Senate President. Mas okay ho yan. Polbos addict na si Bungit, tinalakay po ngayon sa impeachment laban sa kanya dyan sa Committee on Justice. Addict nga ba si Bungit o sobrang addict? Kasi isa yan sa mga articles of impeachment, na isinampa ni De Jesus. Kaso ang problema, ipinagtanggol ni Laila din Sabah. Wala, sila talaga magtatanggulan, magkakampihan kasi alam naman natin drama lang din yung impeachment. Kaya ang resulta, mukhang nilinis pa ni De Lima yung si Bungit sa pagkabangag sa pulbos. Magandang gabi sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang ating notification para lagi po tayong updated. At pasuportahan din po ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Minsan nagla-live ako dyan, siguro once a week. Gusto ko pong pag-usapan muna itong pagtatanggol ni De Lima kay Bongbong Marcos, Diyan sa impeachment hearing na. Impeachment hearing labang kay Bongbong Marcos diyan sa Committee on Justice. Akala ko ba, Laila De Lima, gusto mong ma-impeach si Bungit? Kasi nagsampa rin sila ng impeachment, di ba, kay Bungit? Pero, ito, magugulat ka. Halata talaga yung drama ng mga buhaya diyan sa Kongreso. Nagsinampahan mo ng impeachment. Pero yung articles of impeachment na isinampa diyan ay kwini-question mo, Lalo na po itong pagkabangag ni Bangag. Talaga naman, niloloko lang ang taong bayan. Pakinggan natin si Laylay di Sabah, The specific allegation is alleged drug addiction of the president. And I would point out to certain sub-allegations and refute their insufficiency. Allegation number one, sub-allegation number one, there are serious accusations that PBBM is a drug addict. The offense alluded for this ground is drug addiction. Stating that there are accusations do not constitute factual allegations of the addiction. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. And even when considered as constituting basis for betrayal of public trust, the statements in this ground do not sufficiently establish allegations on how specific presidential acts were impaired by PBBM's addiction, assuming the addiction to be true. Second sub-allegation, Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict.
Again, this is not a factual allegation, but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. The most that can be made out of this ground is that there was betrayal of the public trust because of PBBM's failure to disclose his addiction. However, the recital of allegations to this ground is still insufficient in terms of showing the nexus. Kasi yun po importante. The nexus between the facts raised or alleged and betrayal of public trust. Public accusations of PBBM's addiction, Senator Imy's claim of PBBM's addiction, PBBM's refusal to submit to a drug test, and his silence on accusations of being an addict still do not constitute the factual allegations necessary to satisfy the legal exercise in the formulation of causes of action that, assuming that they were all true, they establish betrayal of trust. Another sub-allegations is the PBBM is a drug addict because he refuses to submit to a drug test. Again, this is a conclusion and not a factual allegation. Nasabi ko na rin po, that kind of an allegation is still insufficient. The fact that he refuses to submit to a drug test. Another is by being silent. Sabi sa complaint, by being silent on his drug addiction, PBBM betrayed the public trust. For me, Madam Chair, this is a non sequitur conclusion and not a factual allegation. Because the ground must not only state a categorical allegation that PBBM is a drug addict and that this impairs the performance of his mandate, but must also include a recital of the alleged acts, events, and incidents that support the same. How do they say, or how do they know, or why do they claim that it impairs his judgment? So that's again my view. Again, this second ground is insufficient in substance. I so submit. Thank you, Madam Chair. Wala na, pinatay na nila agad yung second ground for impeachment ni De Jesus. Insufficient agad. Yung sinabi ni De Lima, hindi daw factual ang ground na yon na si Bangag ay addict. Sobrang addict lang ba, ma'am? Ito yung mahirap dyan eh. Nagsampa ka ng impeachment, hindi mo pinag-aralan yung mga ground. Okay sana ho yun, kaso kulang ka sa mga dokumento, kulang ka sa mga ebidensya, so kulang ka sa supporting documents. Kasi ito kasi ang usapin talaga ngayon, patungkol kay BBM, yung niya, yung issue sa pulburon. So paano mo mapapatunayan na si Bungit ay talagang sumisinghot, no? Ako sa akin dapat ginamit na lang nila yung yung authentication ni Maharlika na kung sa akin lang nagaling mismo sa United yung sa sa Los Angeles, California University. Ukla ba yun? Yun nga, Ukla. Di ba sabi ni Marlica, authenticated na yun, pati sa Singapore, baka pwede siguro yun isumiti, no? Patunay, tapos yung pulburon video. Para, medyo mabigat talaga ang kasi authenticated man, hindi mo po pwede questionin mo talaga yung authentication from United States, pati sa Singapore. Kung talagang seryoso lang. At saka yung yung mga statement po, ni Jojo Morales, dating PDEA agent, na gusto niyang i-read na sana nila yung kondo na nandun si Marcel Soriano. Yun dapat panunumpa din eh. Tsaka itong si Senator Amy, nakumbinse rin dapat niya na si Senator Amy mag-undergo ng affidavit, patunay, panutaryuhan na talagang addict si Bongbong Marcos. Ako ito sabi ni De Lima, hindi daw to swak sa betrayal of public trust eh. Swak na swak ito sa betrayal of public trust. Dahil bawal po magkaroon tayo ng presidenteng addict
At saka hindi po niya dinidisclose na siya ay addict. Tapos malalaman natin na siya ay addict, anong tawag dyan? Betrayal of public trust. At saka yung sinabi ni former President Duterte, statement na si Bongbong Marcos bangag noon, bangag pa rin ngayon. Sana nakuha nila yung hawak na dokumento ni Tatay Digong, no? Na ipapakita natin dito sa mga buhaya na ito si Bongbong Marcos ay nasa listahan ng tukhang. 'Di ba ito tukhang na yan? Sabi ni Tatay Digong, tutukhang na sana yan, nakiusap si Senator Amy. Si Senator Amy mismo ang nagsabi na nasa tukhang list si Bongbong Marcos. Dahil nga nabigo nung 2016 election, nagbangag na, no? Lalong nalulung. Sabi ni Senator Amy, nakiusap, no? Si Senator Amy kay Tatay Digong na pagbigyan ng chance na magbago, huwag mong tokhangin. O napagbigyan, di ba? Pagbigyan nga ng chance, hanggang naging presidente, nabigyan din ng chance, putang inumin. Nagkaroon tayo ng presidenteng polbos adik. O ngayon, di ba, meron na namang usapin ngayon, patungkol din naman yung viral video na sumisinghot pa rin siya ng polbos. Alam mo, sirugan yung sinisinghot eh. Ang ano naman doon si Denchis, no? Diyan sa vlogger na nakabase sa Amerika. At saka yung pwede rin gamitin nila. Yung kaso patungkol kay Paulo Tantungco, di ba? Ay, si Baki pala yun. No? Pero anyway, kasi siyempre kung si Baki ay polbos addict na din si NIWM. At meron pa, statement, baka nakalimutan natin, no? Si Cathy Binag, no? Si Cathy Binag mismo ay witness niya. Kaya kita niya, nagsisinghot ng pulburon yung dati niyang boyfriend. No? Kasama si Bangag. Pumunta sa CR, dalawa sila, nagsinghutan. Ba? It's too big! Diba? Marami pong paraan. Marami pong mga statement na nagpapatunay na si Bungit ay talagang adik. Ang problema, wala naman wala hong nakuhang ganyang mga dokumento itong si De Jesus. So parang lumalabas, nililinis lang itong si Bungit patungkol sa isyu ng pulburon. Anak ng kagwang talaga naman, oh. Wala na, labo-labo. Akala ko may substance. Kaya dininig ninyo. Wala na. Yan ang sinasabi, drama-rama, pa-walk out pa yung demonyong abante, no? Pero ito, di ba, sabi ni Denchis, yung nag-viral. Oh. Punta muna tayo dito sa nag-viral na video muli, no? Picture tungkol sa pagsisinghot sa ni Lisa Baki at saka ni Bungit. No? Na nag-orje-orje muna sila. Pero hinamon din ni Denchis eh. Kasuhan daw siya. Okay rin nakikita ko, may estratehiya din sila kasi si Maharlika hindi man kinasuhan, di ba? Patungkol sa polbos video. Pero ito si Denchis ngayon, hinahamon niya talaga itong si Lisa Baki. Oh. Sabi ni Denchis, very simple. I challenge the first couple na kasuhan ako. Doon tayo maglapagan sa korte. It's time my hair follicle. It's time mag-hair follicle test kayong dalawa. May point din no? Kasi, paano mo mapatunayan na hindi ka singhot boy? Hindi ka polbos addict? Wala ka namang hair follicle drug test. Kasi ang Coca-Cola ay sa hair follicle lang talaga nakikita. Tama, di ba? Sige, kasuhan mo ako. Pag kinasuhan mo ako, automatic, para sasabihin mo na ikaw ay hindi polbos addict, magpa-hair follicle drug test ka. Ganun ang matindi rin, no? Pero talagang kita ko mukhang EI talaga. Siguro, sinasadya na rin ni Denchis para kasuhan siya.
O, palaban din itong vlogger na ito at doon na lang maglapagan daw sa korte. Maglapagan ng ebidensya, dokumento, na ikaw ay pulbos addict, pwedeng magamit ni Densis, yung sa kay Paulo Tantoco, na hanggang ngayon ay hindi pa na-resolve. Yan ang puposible na gawin niya. Pero ito na nga ho, ngayon napag-usapan na po dyan sa Committee on Justice sa Senado kung addict ba si BBM or sobrang addict. Kaya ang ending po, pinagpaliban yung butuhan na sana ngayong araw. Kung ma-impeach ba si Bangag, ito na po ang nangyayari. Mukhang hindi pa nagkaintindihan po ng presyo. Ipagpaliban na si De Lima, lahat ng articles of impeachment na inireklamo ni Dizos, lahat daw ay insufficient. Pati yung kay Tatay Digong. Panoorin natin. Pinagpaliban ng House Justice Committee ang botohan kung sufficient in substance ba ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. By Express Report mula sa Batasang Pambansa, si Marian Enriquez. Marian, bakit ba napospone ng botohan? Ruth, hindi pa nga nagbotohan ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ang unang reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinalakay isa-isa ang bawat argumento o offense na inilatag ng complainant na si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusang Party List isang Pinoy Party List Representative Jet Nisay kung nagko-constitute o may tugmang ground for impeachment. Pero ayon kay House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, bibigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro na pagnilayan ang kanilang o yung naging deliberasyon ngayong araw. Ang unang reklamo umikot sa grounds na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Masinsing tinalakay isa-isa yung bawat aligasyon o offense. Yung unang offense, nilabag umano ng Pangulo ang konstitusyon at may pagtataksil sa tiwala ng taong bayan dahil umano sa kidnapping at pagpapahintulot ni PBBM na arestuhin ng Interpol at International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginit ng mga kongresista sa komite insufficient in substance ito dahil ang pag-aresto kay FPRRD ay may warrant mula sa ICC. Wala raw kidnapping na naganap at hindi ito ground for impeachment. Pinuna ni Congresswoman De Lima na hindi sapat yung nakalatag na allegations ng facts sa time, date, place, occurrence at yung mga sangkot sa anilay kidnapping. Legal conclusion din daw at hindi allegation of facts ang ginawa ng complainant. Tingnan mo ha. Diyan talaga kay Tatay Digong na ginawa ho nila. Yan talaga impeachable talaga yan. Pero anong sabi ni De Lima? Insufficient na naman. Di ba ho? Pala mikos-mikos Pag tiningnan mo, ako mga abogado, may warrant of arrest daw? Saan? May pinakita bang warrant of arrest? Si Tory, actual na warrant of arrest. Wala po. Ang ipinakita po, cellphone. Hindi po pwede yan. Yan ay paglabag. O, tingnan mo. Diyan pa lamang, dali na kayo dyan So, kailangan talaga may dokumento ang ipakita. Ang problema, wala naman Yan, impeachable talaga yan. Isa kitang-kita, may mga video. Yung ribat na hindi dinaan si former President Duterte sa local court. Di man lang pinatikim na makahanap ng abogado upang dipinsahan siya sa korte. Hindi po yung ginawa. Yan ang malaking paglabag. Ang ginawa talaga nila kay Tatay Digong, it's a 100% kidnapping. So, sinong may utak? Si Bongbong Marcos. Bakit siya? After nang na kinidnap si Tatay Digong, nag-preskon. Diba? Bangag talaga Anong tawag dun? Pagtataksil sa soberanya ng ating bansa, pagtatraidor sa mga Pilipino. Isinuko natin yung karapatan natin. Siyempre, didipinsa sila dyan kasi si De Lima, dilawan man yan, komunista man yan, di ba? Talagang sasabihin nila na hindi yun, sasabihin nila insufficient. Kasi tatamaan din yung reklamo nila sa ICC. Pag sinabi po yan na ito ay insufficient, automatic si Tatay Digong uwi na ng Pilipinas yan. At impeach
si Bongbong Marcos. Diyan pa lang, pinagtanggol ninyo. Next, oh. Yun pa doon sa ikalawang alegasyon ng umano'y drug addiction at pagiging unfit to serve bilang Pangulo, si Marcos per se, hindi rin daw ito ground for impeachment. Hindi rin daw maituturing itong factual allegation kundi conclusion lamang ng kapatid nitong si Senator Amy Marcos. Yung ikatlong inilatag na offense, ang kabiguang magbito ni Pangulong Marcos ng unprogrammed appropriations, hindi raw minamandato sa konstitusyon na ibito ng Pangulo ang unprogrammed appropriations. Wala rin daw specification ng act committed o laws violated ang Pangulo sa isyong ito. Ayon kay CDO Representative Rufus Rodriguez, kailangan daw ipakitang may probisyon sa saligang batas na nilabag ang Pangulo rito. Hindi rin kumbinsido. Tanginomen, no? Pati yung saan program funds na hindi binito, hindi pa rin po yun sufficient. Hindi pa rin yun impeachable offense. So, ibig sabihin, itolerate natin yung unprogrammed funds ni Bungit, Anli. Ito na tayo. Sana pupunta yun. Yung unprogrammed funds na umabot ng almost trillion, may 800 billion, 400 billion. Walang audit, hindi audited. Yung mga proyekto patungkol dyan, wala na. Na-distribute sa mga buhaya. Siyempre, sasabihin ninyo na ito ay insufficient dahil kayong mga kongresista, may kinalaman kayo dyan sa program. Di ba dyan nga po nanggagaling yung mga insertion eh. Dyan nga po nanggagaling yung flood control. Di ba mga buhaya dyan sa kongreso? Huli kayo. Talagang sasabihin ninyo, insufficient ito. Walang basihan. Putang ina. Di nalinis pa si Bangag dyan sa impeachment ni De Jesus. Napakaraming mga statement na patungkol dyan sa program. Yung Diskaya, di ba ho? Saan pa nanggagaling po ang mga pundo na nakuha nila, mga proyekto and program? Kaya nga nagbigay sila ng SOP kay Tambalos at Saldico. Mga illegal insertion galing sa program. Oh. Tapos sasabihin mo, hindi, wala nakalagay sa provision ng konstitusyon na ibito ang unprogrammed funds. Ang purpose natin dyan, kaya dapat ibito dahil sobra-sobra na hindi may paliwanag yung unprogrammed funds na dito po pinagmulan ang paglilima sa kaba ng bayan. Ang tawag kasi dyan, presidential pork barrel. O, di ang mga buhaya rin. Kayo kasi nakikinabang, kaya insufficient. Tuloy, oh. Yung mga kongresista na impeachable offense ang obligasyong pagbuo ni PBBM ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakpan umano ang kanyang mga kaalyado sa flood control scandal. Diyan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, hindi maglalagay ng tao ang Pangulo na ehemplo ng mabuting patakaran at pamahalaan tulad ni Rogelio Singson at SGP Partner on Audit kung balak ay pagtakpan ang korupsyon. Dagdag naman ni Congressman Rufus Rodriguez, kung ang layon ay protektahan ng mga kaalyado, dapat walang aksyon ginawa ang ICI. Pero merong mga naging rekomendasyon ang sa Ombudsman. Bukas ipagpatuloy yung deliberasyon naman sa pagtukoy ng efficiency and substance ng ikalawang reklamong inihain ng Grupong Bayan at Makabayan Block. Pagkatapos ito ay saka pagbotohan yung dalawang reklamo kung sufficient in substance ang mga ito. Kung hindi kasi ito luluslut, mababasura ang mga reklamong impeachment laban sa Pangulo. So bukas, papatayin na nila yung impeachment lahat, no? Hindi na aakyat doon sa Senado, hindi talaga yan aakyat. Drama lang yan eh. Itong si Rufus Rodriguez, tangin inayupak na to, taga Cagayan de Oro, buhayang-buhaya, munti ka na may blood kanina, di ba? Natakihin ka sa puso dong. Ako'y naniniwala yung pangatlo na sinasabi, yung sa ICI. Totoo naman kasi. Imulat nyo lang mga mata nyo. Wag na nating pahabain ang diskusyon. Talaga ang ICI ay ginawa lang ho yan para lamang pagtakpan ang katotohanan. Maganda ho yung articles of impeachment na yun. Ang problema nga, meron bang mga dokumento, supporting documents, meron bang mga ebidensya? Ay, mahirap dyan eh. Yung SJV, tingnan mo ha, bakit yun umalis? Nag-resign. Oh. Si Magalong, bakit nag-resign? Si Singson na sinasabi ninyo, bakit nag-resign? Kasi nga, hindi nila masisikmura ang mga utos ni Bangag sa kanila na pagtakpan ang katotohanan. Recently nga, si Magalong nagpagamit pa, pumunta pa ng Davao eh.
tignan mo, kung hindi ito pagtatakip sa mga totoong mastermind at hindi ito pagtatanggol sa kalyado ni Bangag, bakit si Martin Romualdez hindi po nila inirekomenda ng kasuhan? Pero si Saldico, na ikinanta sila, nagiging collateral damage, at ngayon, anak ng kagwang, di ba, may warrant of arrest. Pero si Martin Romualdez, ang laya. Ito yung pinakamagandang rebat dyan. Kung ako, complainant, no? Nagsampa ng articles of impeachment, talagang isusumiti ko yung mga dokumento. Kagaya nito, pinatawag si Martin Romualdez, hindi ni live stream. O, alam ba ng taong bayan? Yung affidavit ni Martin Romualdez, anong nilalaman dun? Talaga bang nag-hearing sila? O nagkapilang ang mga animal para sabihin lang pumunta si Martin Romualdez? Kagaya si Sandro Marcos, binanggit din ni Saldico, tumatanggap ng kickbacks. Pati si Bongbong Marcos, napatawag ba nila dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Sa ICI, nirekomenda ba nila itong si Sandro Marcos na kakasuhan? Meron bang malalim na investigasyon labang kay Sandro Marcos? Wala. Tingnan mo ngayon yung proyekto ni Sandro sa Ilocos 1st District. Ang daming ghost projects. Di ba, pinuntahan ng mga dilis vlogger, hindi nila kaya yan i-rebat. Dahil totoo. Pero, wala pong rekomendasyon ng ICI na kakasuhan si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. So dito pa lang po sa poll na yung pagtatanggol ng ICI sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos sa pinsan niya at sa anak niya. Siyempre naman, saan ka dumulog ng reklamo? Sa Kongreso. Di mikos-mikos, drama-dramahin ka lang. Diyan pa lang mababasura. Kasi bakit mo, kagaya si Luestro, di ba? Si Luestro yung chairman dyan. Bakit mo gaguhin yung amo mo? Sa Batangas, bumaha ng ayuda. Sa Batangas, bumaha ng akap. Sa Batangas, bumaha ng AIX. Sa Batangas, bumaha ng tupad. Kaya sa Batangas, lubog sa baha. Inurakot nyo lahat Ang pondo, pati sa flood control At saka, meron bang rekomendasyon ang ICI na kasuhan ang mga senador, mga kongresista na sangkot sa flood control? Wala man, di ba? Sino lang? Si Saldico. Tapos magulat-gulat ka. Doon sa Senado, tinira si Rebong Revilla. Come on, ICI, magpakatotoo kayo. Again, napakaganda ng articles of impeachment sana. Kulang sa dokumento. Sinadya ba ho ito? O talagang hunghang talaga yung nag-file, bayaran talaga, no? Kasi pag umakyat po ito sa Senado at ma-impeach si BBM, so bukas sa magbutuhan sila, talagang may tulog si Bungit pagdating sa Senado. Para sa akin. Kasi nakikita natin, karamihan dyan sa Senado, tumatahimik lang, sumasayaw lang, no? Nakikisama lang kay Tuta Soto, kay Panfilo Lacson. Pero sa puso nila yan, Duterte yan. Kaya pag umakyat po ang impeachment complaint sa Senado, sa impeachment court, ito yung maganda. Sige nga, kayong mga kongresista, i-impeach nyo nga bukas si BBM. Bumoto nga kayo na ma-impeach si BBM. Tingnan po natin kung may kapangyarihan ba si Bungit sa Senado. Naku, manginginig itlog ni Tambaluslos dito. Pati si Baki siguro. No, matsambahan ba, no? Kasi walang offer. Kasi walang for later release si Bungit. Kasi bakit dinidili nila ngayon? Yung botohan, di ba? Anak, hindi pa nagka-presyuhan. Naku, wala ng pundo. Naubos na ni Tambaluslos at ni Sandro. Inilayas na dun sa kanilang mga offshore account. Malamang ganun ang mangyayari. Sana, no? Kung uakyat, mag-change din ang leadership.
Kasi mainit po ngayon ang usapin, ha? Na talagang papalitan si Tuta Soto at ang papalit itong si Senator Loren Ligarda. Kanino impormasyon niya nang gagaling? Kay Tuta Soto rin at kay Panfilo Lacson na ito ang pangyayari ngayon sa Senado. Napakaganda kung mangyayari ho ito, napaka-the best. Tingnan natin si Loren Ligarda kung bangag supporter ba yan or Duterte supporter. Nakita ko kasi si Loren Ligarda sama-sama kay Bungit. Siguro dumidikit siya kasi si Leandro Leviste, binabanata ng mga lipores ni Bungit, mga buhaya dyan sa Kongreso. Didikit tayo kay Panggulo, nakangiwi ang panga. Pero, koy daw ha, malay natin, talagang mapalitan itong si Tuta Soto at si Loren Ligarda ang papalit, maging Senate President, mukhang goods din na mangyayari ito, guys. Pero tanda ko itong si Loren Ligarda, gusto rin ma-impeach si Inday Sara, anak ng kagwang. Wala, labo-labo itong mga senador, mga hinayopa. Kapakinggan natin po itong balitang ito. Ano ba yun? Duda raw si Senate President Tito Soto na mapapalitan siya bilang leader ng Senado matapos maging usap-usapan niyan sa social media nitong weekend. Sir, yung sinasabing change ng leadership, may chance ba? Sa tingin nyo ngayon? Well, I doubt it, but sanay ako dito I serve at the pleasure of my colleagues. Sir, meron daw change ng leadership, totoo ba? Not today. No more Not until today. it's there. There's always discussions. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. Ayon pa kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, hindi pa raw aabot sa 13 o yung sapat na bilang para palitan ang Senate President. Tinawag namang continuing crime ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga umano'y banta sa Senate presidency. Sabi rin ni na Senador Erwin Tulfo, Senador Amy Marcos at Senador JV Ejercito, wala silang narinig tungkol sa palitan ng liderato sa Senado. So, ibig sabihin, si Tuta Soto lang at sino to? Si Panfilo Lacson lamang ang gumagawa lang ng ingay na mayroong pagpapalit sa Senado kung walang alam itong Team Duterte. Di ba? Ito, tingnan mo, may latest ngayon. Anong latest? Si Panfilo Lacson mismo ang nagsiwalat. Anong sabi dito ni Panfilo Lacson? Ayan na, Lacson Soto, Senate Presidency, dangled to Ligarda. Inalok daw yung Senate Presidency kay Loren Ligarda. Sino ang nag-aalok? Sino nag-o-offer dito? Putangin, ang tindi ng galawan. No? Ito, tuloy natin po. Dito lang SP, totoo ba na tinanggil yung Senate presidency kay Senator Loren? You have that information? I heard that. I was told. You were told by Sen. Loren? Yes. Anong sabi po niya? When was this, sir? Putangin na, si Loren Ligarda din pala ang nagkwento sa kanya na inialok sa kanya yung Senate Presidency. So, sino po yung nag-alok? Okay to meron nangyayaring sulutan ngayon. Si Loren Ligarda, kasama po yan sa kasama po yan sa may majority. So, kakampi pa rin yan ni Bangag. Yeah, tuloy The other day. What exactly happened is? Actually, I'd rather not dwell into it already. Ayoko lang papag-usapan yung mga kasi they were merely talks. So Pero inalok yung Senate presidency kay Sen. Loren. That's what. that's what I was told. Sino nag-alok, sir? At bakit po hindi nagtagpo? Sino nag-alok? Pero SP, Sa details kasi ayoko galing sa akin. Sino daw po kumausap sa kanya? Sinabi ba ni Sen. Loren kung anong naging response po niya? Pinakamaganda, sinabi niya hindi siya interesado. Sasabi ko.
Okay? So, Sir, so sino daw po kumausap? hindi delikadong lumipat ng bakod sa San Loren kasi solid ba siya sa inyo? Oo. Oy! Man, so, ang buong majority namin very solid. As a matter of fact, baka mga isa, dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka papasama ko. Sino po ang Bumalik nag-ano? siya sa akin. Sino po ang nag-ano kay sa SP? Sino Sir, sino nag-ano kay daw San Loren? kumakausap kay Sen Loren? Sino Sino kumakausap? Yan lang talaga yung... From minority lang. Minority? Minority. Sir, yung dalawa na sinasabi niyo lumapit na po sa inyo, nagsabi? Hindi, matagal na namin kausap. Thank you, SP. Putang ina, si ano yan, Senator Jaime yung sinasabi mo na dalawa na pwedeng nalilipat. O baka naman si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva kasi ginagago na rin ngayon ng Marcos admin, oh. Putang ina. Tuta Soto, ang galing mo talaga mag-itbulaga. Mula apare hanggang holo, si One Ball ay sira ulo. Buong bansa, Bulaga. Okay, so ngayon, ito maliwanag na. Si Loren Legarda inalok ng minority, no? Na ikaw ay gusto naming magiging Senate President. Bakit po inalok ng minority? Ilan ba kasi ang minority talaga? Ilan? 'Di ba si Bato, si Bungo, si Marcolita, si Senador Alan Peter Cayetano, si Jaime Marcos, Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada. 7 ba sila? 7? I think 7, no? Ito yung minority na alam ko, 7. Ngayon, ang nakikita ko po, siyempre, kulang sila sa bilang, no? Kailangan makatrisi. Kailangan makatrisi ang minority para makuha nila muli yung liderato, no, sa Senado. Aba, siyempre, kumbaga nilaro nila to, maglaruin na natin to. Anong gagawin natin para makakuha tayo ng sapat na bilang? Oy, kasama pala si Chis Escudero sa minority. So, 8 sila, 8. I think tama ba kung tamang bilang? So, 8. So, kailangan nating mag-alok kasi kailangan nila ng 13, di ba? 13. So, 8. Kailangan nila ng 5. So, kailangan maghanap tayo dyan sa majority na alam natin ay nawawalan na ng gana dito sa liderato ni Tuta Soto. So, ang nakita nila si Loren Legarda, mukhang mali ang kanilang nalapitan para sa akin. Dapat hindi si Loren Legarda. Ang dapat na nilapitan nila, yung alam mo na Duterte. Pwede siguro nilapitan nila si yung dalawang Villar, no? Kasi Duterte man talaga yan. Kung nilapitan nilang dalawang Villar, dalawa na. Or pwede nilang lapitan si JBRC2, di ba? Kasi si JBRC2, dismayado rin kay Tito Soto, kaya si JB na lang siguro. Kung gusto talaga nilang mapalitan. Kasi may kayat man, sige ako na. Kung ayaw nila, dito na lang tayo sa Team Duterte. Medyo tagilid din si Tito Soto para sa akin sa bilang na yan. Pero yung sinasabi niya, may lilipat daw minority. Mukhang malabo po yun para sa akin. Ewan ko kung si Jinggoy at saka si Joel Villanueva lilipat. Mukhang malabo, ginagago ni Panpilo Lacson. Alam mo po, ang gusto kong magiging Senate President, itong gusto ni Robin Padilla. May payag kasi Senator Robin Padilla na ang dapat na magiging susunod na Senate President ay pro Duterte, pro Inday Sara. Bakit? Dahil dito sa mga impeachment na usapin. Ito, pakinggan natin si Noybe. Kasi kung ako ay halimbawa, magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership. Sa usapin na halimbawa, impeachment. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa, may impeachment ni Inday na nakarating dito. So ang gusto Obvious nyo, naman. maging leader ng Senate kapag nandito impeachment ni Inday ay? Siyempre,
Kailangan, From the minority. sana, inshallah, God willing. Yung pro Sara? Pro-bayan, But supportive of VP Sara. of course. Yun yung gusto niya maging SP, just to be clear. Siyempre, wala na tayong plastikan, di ba? Oh, sino nakikita niyo, sir? Ha? Sino Mamaya na ulit. Putya, no? Talagang meron na magpapalit talaga ng liderato, walang plastikan. Hindi ko nasama sa bilang si Senator Idol Robin sa minority. Teka lang bilangin natin. Bato, Bongo, Cayetano, Alan Peter Cayetano, Senator Villanueva, tama? Senador Marcolita, Senator Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Ches Escudero, Senator Amy Marcos. Siyam pala sila, no? Siyam, 9, 10, 11, 12, 13. So, apat na lang ang hinahanap nila. Kung nasama nila, kung nadali nila si Ligarda, talagang may chance nga, no? Kunyari lang, Ligarda, makukuha yung isang yung isang Cayetano, si Pia. Tapos yung 2 bilyar, no? Agaw nila po yung Senate presidency ng minority. Pero sabi naman ni Senator Idol Robin Padilla, gusto niya nasa pro Duterte, Team Duterte. Tama, kasi nga si Inday Sara talaga i-impeach nila, no? Dyan sa Kongreso. Kung pagdating sa Senado, para may bilang, pero hindi na rin ma-impeach si Inday Sara pag dumating pa sa Senado. Ang magiging resulta nito mabaliktad. Mapapahamak si Bongbong Marcos pag ma-impeach sa Kongreso, tapos umakyat sa impeachment court, panigurado, impeach si Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Yan ang nakikita ko dyan. Kasi nga, ang senador, may bilang ho tayo. May numero Diyos ko, ito yung pinakamagandang abangan. Sana nga ho, mag-change ng liderato at ang papalit sa pagka-Senate President ay kailangan natin, kung ayaw ni Loren Legarda, ay siguro si Alan Peter Cayetano na talaga ang papalit kay Tuta Soto dahil abogado at may alam sa batas at pro Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas,
unang bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.